Ako po si Charina Pinto, Cha for short, and I am the mother of 6 kids. School day po, magpe-prepare ako ng breakfast for my kids. Gusto nila ng kanin sa umaga. Hindi ako magaling magluto. Kaya lang, kailangan talagang pag-igihan para makakain ng mabuti yung mga bata. Ako po si Andy Jose Pinto, isang drummer at financial advisor. Nakatugtog po ako professionally for about 18 years as a drummer. Grade 5 o grade 6 yata yun eh. Doon din siguro nag-umpisa yung involvement ko with percussions. Member ako ng choir, hindi as singer, as a tambourine player. Part rin ako ng football team nung high school. So kami-kami rin parati naman magkasama. So kami-kami rin yung nagbuo ng banda, yung mga football teammates. Sa Lasal kasi merong university band. Ang tawag nun is DLSU Concert Band. Nag-audition ako, natanggap naman. Original members nung Passage, karamihan galing sa university band, sa school band. So pag may mga fair, nagbubuo kami, tumutugtog kami. DLSU Concert Band, ang tawag pa nun. Doon ko na-meet si Andy. Ako, violinist. Siya, hindi ko pa alam na drummer pala siya. Tapos hanggang sa nagtumugtog na lahat, drummer pala siya. Then, nakilala ko siya. Doon, nagka-developan. Siya kasi yung first girlfriend ko rin eh. Sa akin palagay kasi, pag boyfriend-girlfriend ka, dapat nandun na yung intention to get married. Hindi yung magbo-boyfriend-girlfriend because gusto mo lang meron kang kasama or for whatever reason. Pakasal kami 93. So yun, medyo dun nagiging active na rin yung Passage. Andun siya nung nag-uumpisa yung Passage. Nung nagsisimula pa yung Passage Band, syempre wala pang mga audience. So mga girlfriend, nire-require ng mga members na dapat every time na mag-gig sila, nandoon kami para makapagsimula ng crowd. Hanggang sa nagkakaroon na pala sila ng sarili nilang crowd. So nakakatuwa hanggang sa naging na rin sila, tanyag na banda. Good morning! Ito na sila. Ang gusto namin talaga is 4 kids. Tapos, after ng 4 kids, after 3 years, nagkaroon ng 5th child. And after the 5th child, after 3 years, nagkaroon ng 6th. Sare! Dali! Ising na. Ako si Jared Cross Pinto. Ako yung pang-apat na anak sa Pinto family. Si Mama Lag, parang kahit sobrang pagod na siya, hindi niya pinapakita na pagod siya. Pero nafe-feel ko naman na pagod na siya. So parang nakakahawa yung strength niya. Kaya na tayo. Ready na naman kang natulog lang kayo ulit na ulo. Bisa sila. Hindi, after maligo natulog ako. After maligo. Ako po si Catherine Lourdes Saquias Pinto. Ako po yung bunso. Sila mama at papa ay mabait, mapagbigay. Kahit busy sila, mag-aano pa sila ng time. Kailan ba yung dance mo? July 16. July 16, manood kami. Ako po si Herbie, panglima po sa magkakapatid.
Ako po yung pinakamahiyain. Sobrang thankful ako sa kanila. Nagiging masaya lang ako. Tapos pag nakikita ko sila, mas nabibigyan ako ng lakas na pag in the middle of the performance, pagod na ako ganun, tapos makikita ko sila, mas mabibigyan ako ng lakas na i-give pa yung all ko. Ang pinagdadasal ko talaga kung ano yung gusto ng Diyos na kung anong purpose ni God for them, sana ma-fulfill nila. Doon lang ako magiging masaya na ma-fulfill nila ang purpose nila at yung talent nila and life nila, ma-share nila sa ibang tao. Ticket, 300. Isa? So, dapat mo na ng 300. 300 times. 300 times ano? Grabe. 7, mama, hindi 8. 7. Okay. Nahirapan kasi kami magbilang. 6 lang. Yung tama. Pag nung nawala na si Jizo, parang hindi na namin alam kung parang hindi na siya natural na ilan tayo. Nandito kami noon eh. Meron kaming household meeting. Tumawag kay Charina. Tapos pag tawag kay Charina, actually yung napaluhod siya eh. Umiyak siya eh. Pag-answer ko po ang sabi niya, Sharina, there's a terrible accident here in Batangas. Ogie is down, Therese is down, and your son is missing. Hindi ko na po pinatapos ang kanyang pagsasalita. Pinatay ko na po kaagad. At pagkapatay ko po ng phone ko, may narinig po akong boses na nagsasabing, Ma, don't worry. I'm in a happy place. As a mother, hindi ko po pinakinggan yung boses dahil iniisip ko na buhay po ang anak ko. So umiiyak na po ako noon at tumatakbo papunta kay Andy. Narinig ko na naman po yung boses. Ngayon, mas malakas na po at intense ang sinasabi ng boses. Mama, don't worry, I'm in a happy place. Tapos, hindi ko po sinabi kay Andy yung narinig kong boses kasi I was hopeful na buhay pa ang anak ko. Pumunta po kami sa Batangas. Ang naririnig ko na lang po ay malakas na alon sa labas. Pagkalabas po namin sa beach, sumigaw po ako. Sabi ko, Jizo, Mama is here! Sigaw po ako ng sigaw hanggang sa mawala nang ng boses. Jizo! Mama is here! Pero wala po akong narinig. Yung weight, ibang klase. So, dasal kami ng dasal. Ako, dasal rin hanggang sa madaling araw. Pero grabe yung yung part na nung 4 o'clock in the morning, I was praying Hail Mary. Kasi turo sa akin din pagka may problema ka or takot ka, just call on to Mama Mary. So I prayed, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And when I got to the part na, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Parang may hinugot sa akin. Tapos nung na-feel ko yun, sabi ko, Mama Mary, totoo ba? Inulit ko,
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Tapos, nung dumating naman sa Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Yun na naman eh. Yung feeling na may hinugot na para ako nanganak. Feeling ko talaga na may nawala sa akin. Nasabi ko, Mama Mary, hindi ko na po uulitin. Alam ko na. Nung the next day kasi, nandun ako sa balcony, tapos nakikita ko lang yung beach, tapos may nakita akong tao, tapos may something siya nadala sa balsa, tapos dinadala sa shore. Tapos after a while, dumating si Mama, tapos tinignan niya ako dun sa balcony, tapos sabi niya na wala na si Jizo, nasa heaven na siya. Tapos yung unang pumasok sa ulo ko, bakit? Akala ko, tinanong ko si Lord na, bakit? Ganun. Tapos, after nun, inisip ko na lang na, okay lang, nandiyan naman. Nakasama naman ni Kuya si Lord, so okay lang. Ayun, nakita na yung body, tapos akala ko okay pa siya. Tapos yun, nakakita ko na lang, nakabalot na siya ng own blanket niya, ganun. So lahat umiyak, ganyan. Pero yun, iniisip ko agad na may dahilan kung bakit ito nangyari. Si Jesus, siya yung siya yung football player din. Football team rin siya sa high school. Tapos nagda-drums din siya, so may band rin siya. Maganda rin yung namin, yung bonding namin. Kasi yung mga ginagawa niya, yun rin yung ginagawa ko eh. Parang kung saan siya nag-enjoy. Parang hindi ka pa makapaniwala din eh. Na, hindi naman sa question mo, pero parang minsan kasi may naririnig ka na you will be able to help other people and share his story. Parang gano'n. Parang yung tumakbo sa isip ko, ayoko mag-share. Gusto ko bumalik siya. Pero siguro, yung faith, siguro yun yung gamit for us to being in the music ministry, yung nakapag-serve ka, nag-grow yung faith mo. Siguro kung wala kami sa community, ewan ko kung paano yung tanggap namin. Nandito tayo ngayon sa garahe namin. Magulo siya ngayon kasi nag-salvage kami ng mga gamit para sa props nila Micah and Kirsten, para sa singing. Katulad nito, para sa period items nila. Para pag gumawa sila ng pelikula, may magagamit na sila. Kumuha rin kami ng mga gamit na parang mga recycled material. Bakit kaya namin iniipon ito? Nagko-kolekta kami ng mga lumang gamit. Kasi unang-una, gusto naming matulungan yung Mother Earth para walang mga basura na hindi napapakinabangan. Pangalawa, gusto naming tumulong sa sinasabi ni Pope Francis na Year of Mercy. Isa po doon yung feed the hungry at saka give drink to the thirsty. So, paano kami magkakaroon ng pera para magawa ang mga works na ganon? Gagawin namin itong artworks
o mga gamit pa sa bahay para po maibenta at mag-fund ng mga corporal works of mercy. Katulad po nito. Nakakatuwa kasi hindi na ito pinapakinabangan ng may-ari nung una. Ito nga, na dapat naming itapon na placemat. Akalain mo bang parte sa isang magandang gamit sa bahay? Ito, hinge lang po ito ng doors na tinapon na lang, na kinuha po ng aming junk art man para po mapakinabangan. So, pwede na po ito ibenta. Yung proceeds, pwede na pong i-fund ang Feed the Hungry and Give Drink to the Thirsty. Sa pagtulong mo sa iba, ang pagbalik sa'yo mas malaki dahil mas nagiging masaya ka dahil ang bumabalik sa'yo pagmamahal. Ako si Micah Pinto, panganay sa 6 na magkakapatid. Isa ako sa mga co-founders ng Para sa Sining. Ako si Kirsten, pangalawa sa 6 na magkakapatid. Magkasama kami sa Para sa Sining. Yung project na yun, yung Sounds Like Change, it's about giving the youth and the tribal artists of Mount Kitanglad a sense of community. It's to raise funds para dun sa community in Mount Kitanglad. Para sa sining, actually, simple lang yung vision statement niya. It's for Philippine art and culture to be shared and celebrated among Filipinos and with the world. So, sa personal story din namin, yung nangyari yung accident with my brother. Yun yung parang parang yun yung push na kailangan kong makuha. Tapos sinundan pa ni Lolo. Si Lolo kasi din very influential siya sa amin pagdating sa arts. Yung cliche na life is short, talagang sa mukha mo life is short. Uy, so ano na, paano na, di ba? Doon in-affirm sa akin ni God na if you want this, if this is your dream, there are different ways of getting there. Tapos ginawa namin yung Para sa Sining. Una, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Alam lang namin na gusto naming gumawa ng art, makatulong sa ibang tao. So, pagka sinasabi namin Para sa Sining, it's not limited to arts actually. It's encompassing people, identity, tsaka everything else in between. So, sinimula namin yun noong 2014. Nagawa kami ng mga production at programa para mapalaganap at mas ma-appreciate ng mga tao yung sining at kultura ng Pilipinas. Yung Katha, ginawa siyang collaborative or pinagsasanib yung dalawang sining dahil kapag isa lang, mas masaya maglikha pag sama-sama. So mas masaya sumayaw pagka may tugtog, mas masayang manood din ng pelikula kapag may naririnig kang tunog. We believe collaboration is keeping each other's identity pero making something greater because you're doing it with someone who's also bringing something in the plate. Siguro as parents, never kasi namin silang sinabihan kung ano yung i-pursue nila eh. So, ngayon siguro at their age, si Micah, marami ka man naririnig na nai-inspire sila kay Micah. Yung we allow them to really get into their passion. Since nga nung nawala yung brother ko, dalawa lang kaming lalaki na magkapatid. Yun parang na-feel ko na pinasa niya sa akin yung mga naiwan niya, ganun. Kasi kami nagtutulungan rin kami sa, kunyari, kuya duties, minsan ganyan. Pero ngayon, nung nawala siya, kailangan ko na matuto. Ako yung pinakamahiyain, di ba? Sumayaw ako noon, tapos napagtabanan ako. Nung sinundo ako ni Kuya Jarrett from school, tapos nakita niya din na namamagana yung mata ko, hinag ko siya, tapos bigla na lang din ako ulit umiyak. Tapos kwento ko na yun nga nangyari, na sumayaw ako, pinagtawanan. Kasi mali-mali yung blocking scope. Tapos
Parang sinabi ni Kuya Jarrett sa akin, okay lang yan na pagtawanan ka kasi pinagtawanan din ako. And then next time may reason ka na ipakita talaga sa kanila yung best mo. Si Kuya Jarrett talaga yung linulook up ko sa sayaw. Ginawa niya talaga ng paraan para mas gumaling siya. Nag-UPIPS siya, tapos unang gig niya sa UPIPS sa World of Dance sa US. Tapos World Supremacy Battleground sila last year, tapos nag-champions pa. So, ang galing lang. Gusto ko din maging ganun. Sa father ko since then, sobrang supportive siya. Tinatanong na kami kung ano gusto namin, ganyan. Then nalolook up ko rin yung skill niya sa pagtugtog sa drums kasi parang consider ko siya as one of the greatest drummers here sa Philippines kasi totoo naman. Mama, feeling ko kung wala sila doon, wala sila sa tabi ko, wala akong mararating sa pangarap ko kasi parang sila yung role models ko na magpupush sa akin. Si Mama, pangarap niya talaga sa mga anak niya na dalhin sa sining. Gusto rin namin kasi happy-happy lang. So, happy fam! Nagpapasalamat ako sa Diyos na ito ang aking pamilya. Si Andy ang aking napangasawa. Alam ko na God has plans for us and He gave me the best man that I could be with. And binigay na rin sa akin ng Diyos ang mga anak ko na they are the best for me. Nakakatuwa kasi ang pangarap ko po talaga ay malaking malaki. Ang dami-dami ko pangarap. Pero salamat sa Diyos at binigyan ako ng maraming anak dahil yung hindi ako, naging sila. Si Mama at saka si Papa, yung isa sa mga pinaka mapagmahal at mapagbigay na taong nakilala ko. Thankful talaga ako sa parents ko na ganun sila. Para na, yun, for who they are. Di masyadong, nag-aaway kami magkakapatid. Tapos hindi strict yung parents namin. Lahat sila na iba't ibang klaseng idol. Yung relationship ng mga magkakapatid namin, mga Pinto, sa magulang namin, para lang magbabarkada. Di lang sa looks, pati sa pag-share ng mga kwento. Yung realization ko nga yung buhay natin hindi talaga para sa atin. Yung buhay natin is para i-share. Hindi rin nga yung buhay natin hindi para sa sarili nating pamilya o para sa magiging anak natin. Hindi siguro dapat doon umikot lang yung mundo mo. There's a bigger family out there na kailangan mong ibahagi yung sarili mo. Ako si Andy Pinto at ito ang aking istorya.